The just concluded Epic Tour of Luzon was a showcase of the country's best cyclists. Pedaling it out with international challengers, the event was an awesome display of grit and determination. And here to inspire us more via Zoom are Ian Cajucom and Paco Ochoa of the Victoria Sports Pro Cycling Team to share their team's blistering journey. Paco, Ian, maraming salamat sa oras. Thank you for joining us here on the show. Thank you. Thank you for having us. Boss Paco, since you've already been here on the show, uunahin ko na si Mr. Back-to-Back, si Ian Cajucom, our 22-year-old cycling phenom. Ian, kamusta naman? Nakauwi ka na pala sa Marikina. Overall, how are you feeling about your performance dito sa Tour of Luzon? Maayos naman po dahil nagawa naman din namin yung mga plano na binigay sa amin. At yun, medyo kinulang lang din dahil hindi rin namin nakuha yung GC at yung green jersey na yun, na nahawakan ko hanggang last day. Pero ang dami kong nababasang mga articles about you dominating Stage 3 and Stage 4 back-to-back. Was this the goal all along? Did you exceed expectations sa game plan nyo dito sa Tour of Luzon? Ang goal naman po talaga namin simula nung una is yung yellow jersey na yung overall classification individual. Ang nangyari po kasi nung unang stage, medyo nagkamali kami at dahil sa init ng weather ay malaking bagay po yun na naiwan kami. Pero dahil doon nagkaroon kami ng mga idea na kung ano pa yung mga gagawin namin sa mga susunod na stage at nung stage 3 na-execute namin yung plano namin na kunin yung stage. Ayun. So Ian, babalikan kita mamaya with more on the specifics at sa mga nababasa ko tungkol sa iyo online. Puntahan ko muna si Boss Paco. Paco, this is the first Tour of Luzon since the pandemic. They called it the Great Revival. So how was the preparations and the experience, and how pleased are you overall with the performance of Victoria Sports Pro Cycling? Well, yes, Anton, ito yung first big race namin as a team. So, for Victoria Sports, medyo landmark race siya. It's our home race. So, you always want to do your best sa kahit anong race, pero syempre napaka-special nung nagre-race ka sa sarili mong home roads. And for the team, ang naging preparation is yung extra na pwede namin gawin for the Philippines. So mas madaling ayusin yung logistics, not as hard as kung lilipad ka to Europe or other Asian races. So tinodo namin in that aspect. Meron kaming mga ice vests to combat yung heat before the stage and after the stage. Meron kaming bike trainers for warm-up and cool-down. And syempre mas madaling magdagdag ng staff kasi mga taga dito lang sila. And pagdating naman sa mga riders, wala namang specific na naiba sa training program nila. We just needed to take into account na mahaba yung race. So 8 stages siya total. And hindi siya short stages. Medyo matindi yung race talaga. And lalo sa yung sinasabi nga ni Ian, especially on the first day, kahit kami na taga-Pilipinas na, nagulat din kami sa init nung first day and tuloy-tuloy siya hanggang last day. Parang I think si Ian makakasagot nito, pero siya magsasabi sa'yo na sa Baguio lang niya naramdaman yung lamig. 8 days. Okay, sige, bago ko balikan si Ian, I just want to ask, because prior to coming here to the studio, kausap ko yung isa sa mga commentators ng Tour of Luzon, si Coach Alan Gregorio. Big shout out to Coach AG, who is also part of MPTC. What can you say about the overall organization ng MPTC to make sure that the Tour of Luzon becomes very successful, being that ito nga yung great revival ng event na ito? I think the best thing na nagawa ng MPTC for the Tour of Luzon and for cycling in the Philippines in general, napakita nila na may genuine interest yung mga Filipino population sa cycling. And
sobrang nakaka-proud yung moment na dumaan sila sa Cannon Road dun sa may parte ng Leon kasi sobrang daming nanonood. Parang siyang may compare mo siya siguro yung atmosphere sa isa sa mga stages ng Tour de France. So in that aspect, sobrang laki ng pasasalamat namin sa MPTC and dun sa mga organizers kasi nakita nila na masaya yung mga tao manood ng cycling and may genuine interest and gustong-gusto nilang nakikita. Actually, may konting sadistic na na attribute yun kasi nakikita nila yung cyclist na naghihirap sa init and sa ahon and nagsisprint all out, magkakatabi. So, isa yun sa mga magandang napakita ng Tour of Luzon. Ayun. So that's very good news. Now we go back to Ian here. Ian, balikan ko lang yung sinabi ni Paco about sa yung weather sa Baguio kasi may nakita rin ako parang fire and ice. Parang dinidescribe ka, fire and ice. Paki-explain naman and tell us about yung adjustment mo pagdating sa init at sa lamig. Ayun po, about po sa weather, katulad ng pagkakamali namin nung stage 1, medyo nag-adjust kami sa kung paano kami kumuha ng tubig, mas in-improve namin yung nutrition namin at kung ano pa yung mga bagay na pwedeng magpa-recover sa katawan namin. At yun, nagawa naman namin ng maayos dahil napaganda rin na nagkamali kami ng plano ng stage 1 at nagkaroon kami ng idea sa mga susunod pa na stage at naging maayos naman. Okay. Isa sa mga pinag-usapan rin, Ian, ng mga netizens, yung posing mo. May maraming pictures na kumalat sa social media, yung celebration mo pagkatapos ng stage 3 o stage 4. Parang may kinakain ka. Ano ba yon? Paki-explain naman yung posing mo, yung viral picture, parang nakaganon ka eh. Ano ba yon? Kala po talaga nila yun nga, ang idea ng iba is burger. Kala nila kumakain ako ng burger. Pero ang totoo po talaga nun is like talk to my hand, like parang ganun po dahil tuwing nag-iensayo po kasi kami, parang yun lang yung pumasok sa idea ko na gawin yung taas ng kamay na yon dahil yun maraming tao na nagsasabi na hindi naniniwala sa kakayahan namin. At parang ito yung naging way ko na parang i-express yung sarili ko na nagkakamali sila, kaya namin kahit hindi sila naniniwala. So kumbaga yun yung message mo sa mga haters, ganon? Yes po. Lalo na sa Talk to the hand. namin. Talk to me nice. Apo, yan. Parang ganun po. Okay. Natawa ako, nawala tuloy ako sa tatanungin ko. Okay. Si Ju Dae-yong, obviously, he's the overall winner from Korea. Coach Alan told me to ask about this. Kasama mo siya sa peloton. Yung strategy daw niya, nagtatago sa peloton, pero pagdating sa last 5 kilometers, something like that, biglang bumabanat. Nakita mo ba yung strategy na yun? Ano ba natutunan mo sa kanya? Normally po kasi ganun talaga ang laro ng pang GC rider eh. Dahil unang-una, kailangan niyang protektahan yung time gap niya at hindi niya kailangan bumanat magsayang ng power. So ang nangyari nung mga sunod na stage pagkatapos niyang kunin yung yellow jersey nung unang araw, kinontrol nila yung race. Okay. Ginamit niya yung mga ka-teammates niya para dalhin siya nung may mga breakaway. Then hanggang patagal yung race namin, stage 3, 4, nalaspag yung mga ka-team niya, nabawasan hanggang umabot ng last stage, hanggang isa na lang yung teammates niya na nagdala sa kanya. Pero yun, normally yun talaga ang idea kung paano maglaro ang isang GC rider.
Okay. One last thing for Ian before I go back to you, Paco. So, nabasa ko na 15 years old ka, Ian, nag-start mag-cycling. Tapos, ang pangarap mo dati, maging astronaut. At kung cyclist, bowling. So, ngayon, syempre, napakita mo, na-realize mo na may galing ka pala dito sa cycling. So, paano yun? Paano na yung dreams mo sa astronaut tsaka yung pagiging bowler? Nagbago yung direksyon ng buhay mo? Opo. Yung mga pangarap ko pa naman po noon dati is parang nandun pa rin eh. Baga, gusto ko pa rin yun. Pero ang cycling kasi parang mas pumukaw sa attention ko eh. Parang nagkaroon ako ng mas naging interesado ako lalo na yung nung na-experience kong maglaro kami sa Europe. Pakita namin yung mga world tour, mga mga best of the world. At yun, parang pumasok din sa isip ko na gusto ko rin maging ganon, na katulad nila, na mas maraming nagkaka-idol sa kanila at nakikilala sila at nare-represent nila kung nasan sila at yung dinadala nilang bansa. Ayan, congratulations on the Stage 3 and Stage 4 victories. Paco, for my last question, obviously this is a big win for you guys, especially for Ian, and you're in charge of making sure that the training is right, they get the proper experience. Is there anybody you want to thank, and what's next for Victoria Sports Pro Cycling this year? Well, of course, we want to thank all the supporters and sponsors namin. Hindi posible yung ginagawa namin without them. But more than that, I think nabanggit ko to nung presentation namin. Gusto namin magpasalamat sa mga magulang namin at sa mga pamilya namin kasi sila yung, kapag sinabi mo yung sacrifice ni Ian para sa sport, binabanggit mo rin yung sacrifice nung magulang niya para sa kanya, yung mga kapatid niya para sa kanya. Kasi syempre, yung binabanggit ni Ian na mga times na nasa Europe siya, nagre-race and nagre-train 2-3 months at a time, mawawala siya sa bahay and kasama yun sa malaking sacrifice. And sila yung nagbibigay ng inspiration sa amin everyday para bumangon at magpakahirap sa ginagawa namin. And I think for Victoria Sports sa 2025, it's going to be more or less the same ng kung paano kami nagsimula this year. There's going to be a lot more races. In fact, si Ian and yung isa naming rider, si Daniel Carino, will be flying on Monday to Europe para mag-compete sa Poland, Lithuania. So mag-meet up sila ng the rest of the team. Nandun na sila sa Europe. So actually, during the Tour of Luzon, meron kami isa pang race, yung Vuelta a Asturias sa Spain. So sabay-sabay. Tapos yesterday, sa last day nung Tour of Luzon, mayroong GP Vorarlberg sa Austria. So more races. Ito naman yung formula ng team. Gusto namin silang ma-expose sa mabibigat na races, sa mga mahihirap na level ng racing. And kailangan nila makakuha ma-absorb nila yung hirap na yon and makagawa sila ng way to progress and evolve, and katulong naman nila yung team sa pag-evolve nila bilang riders. And as persons, tingin ko, yun din yung isang gusto namin idagdag na ability nila. Hindi lang mag-mature as riders, but mag-mature as persons. Kasi yung values ng isang rider, yun rin yung values ng isang normal na tao na syempre na-apply lang nila to a more specific na industry or sport. So yun, so tuloy-tuloy yung races. I think just follow any one of us or yung page namin. Parati naman kaming updated doon sa calendar namin. And more races. We're expecting around 35 to 40 races this year. We already had 16 or 18 races so far. So marami pa kayong aabangan. And hopefully, of course, pinagtatrabahuhan namin, pero hopefully you can expect more results and hopefully wins and more jerseys and stage wins. So yun yung goal. Grabe konting pahinga lang tapos lipad ulit. Ian, and back on the road.
Ikaw naman, baka meron kang gustong pasalamatan. Yun nga po. Gusto pong pasalamatan. Unang-una yung Team Victoria Sports, NSJBI, SM, San Miguel, Tugo, Stronghold, Mega World, Converge, ICTSI, Height Reality Incorporation, and former House Speaker Sonny Belmonte po. Ayun. Lahat po yan. Alright. Maraming salamat sa oras and congrats on the Stage 3 and Stage 4 wins. Ian and Boss Paco, maraming salamat din. Thank you for guesting again on the scorecard. All the best to Victoria Sports Pro Cycling for the rest of the year. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.